Ka-Express, bagong usapan na naman sa basketball world, ang pangalan ni Kai Sotto na dati ay binansagan lang na prospect, ngayon ay kinukumpara na sa isa sa pinakamatinding rim protectors ng NBA ngayon, si Walker Kessler ng Utah Jazz. Pero ang tanong, may chance ba talaga na mas maging malupit si Kai kaysa kay Kessler pagdating sa depensa at shot blocking? Si Walker Kessler, kilala bilang block machine ng NBA, ay nagukit ng pangalan agad sa rookie season niya noong 2022-23. Sa taas niyang 7'1" at wingspan na mahigit 7'4", nag-average siya ng halos 2.4 blocks per game at agad naging defensive anchor ng Utah Jazz. Malaki ang katawan, mabilis mag-react at may timing sa ilalim ng ring, kaya naging instant starter. Pero eto ang nakakagulat, kung ikukumpara sa edad at skill development, hindi nalalayo si Kai. Sa ngayon, hawak din ni Kai ang parehong height advantage at halos kaparehong wingspan, pero ang edge niya, mas versatile siya sa opensa. Unlike Kessler na halos nakatutok lang sa depensa at finishing sa ilalim, si Kai may mid-range touch, passing ability at shooting range na mas bagay sa modernong NBA big man. Dagdag pa, kung pagbabasihan ang bilis ng growth ni Kai sa international leagues mula Australia NBL at Japan B-League at ngayon sa kanyang training programs abroad, mas maaga niyang natutunan ang iba't ibang sistema at playing styles. Hindi lang siya nakatuon sa isang role, may kombinasyon ng depensa at opensa na pwedeng magbigay ng extra value sa kahit anong NBA team. Kung ang usapan ay pure shot blocking at rim protection, lamang pa rin ngayon si Kessler dahil napatunayan na niya sa NBA stage. Pero kung long-term projection ang pag-uusapan, maraming eksperto na naniniwala na mas mataas ang ceiling ni Kai. Kapag nadagdagan ang kanyang muscle mass, stamina at consistency, posibleng hindi lang siya maging block machine, kundi magiging two-way big man na kaya ring magbukas ng floor. Kaya Ka-Express, dapat na bang tawaging Pinoy block machine si Kai? O maghihintay pa tayo ng ilang season bago masabi na mas malupit talaga siya kaysa kay Kessler? Ka-Express, pag-usapan natin ng mas malalim kung bakit ikinukumpara si Kai kay Walker Kessler at kung paano pwedeng maging mas advanced pa ang Pinoy big man sa mga susunod na taon. Unang-una, si Walker Kessler ay hindi ordinaryong NBA center. Sa rookie season niya kasama ang Utah Jazz, nag-average siya agad ng 9.2 points, 8.2 rebounds at 2.4 blocks per game na may shooting percentage na halos 72%. Grabe, sobrang efficient at dominant sa paint. Ang kanyang timing sa blocks ay hindi lang basta athleticism, kundi bunga ng instinct at proper positioning. At dahil dito, kinilala siya bilang isa sa mga rising rim protectors ng liga at naging malaking parte kung bakit nananatiling competitive ang Utah Jazz kahit sa rebuild. Pero ito ang exciting Ka-Express. Kung titingnan natin ang growth curve ni Kai, hindi nalalayo sa trajectory ni Kessler. Sa height na 7'3", mas mataas si Kai at halos kapareho ng wingspan. Sa international career niya, kitang-kita ang kanyang defensive presence, lalo na sa FIBA tournaments at Japan B-League, kung saan nakapagtala si Kai ng multiple blocks at solid rim protection kahit limited minutes. Ang ipinapakita ni Kai ngayon ay halos kapareho ng defensive identity na naging trademark ni Kessler sa NBA. Ang kaibahan, offensive skill set. Si Kessler hanggang ngayon ay halos nakadepende sa pick and roll finishing, lob plays at offensive rebounds para makascore. Wala siyang consistent mid-range o 3-point shot. Samantala si Kai, kahit bata pa, ay nagpakita na ng kakayahang umatake mula sa labas, may soft shooting touch, may court vision na bihira sa isang 7-footer. Well, sa madaling salita, kung depensa lang ang pag-uusapan, lamang si Kessler ngayon, pero kung two-way potential ang titingnan, may advantage si Kai. Dagdag pa rito, ang exposure ni Kai sa iba't ibang liga ay nagbibigay sa kanya ng versatility. Nakaharap niya ang mga malalaking katawan sa NBL, mga skilled imports sa Japan B-League, at world-class players sa FIBA stage. Habang si Kessler ay dumiretso mula NCAA, paputang NBA, si Kai naman ay dumaan sa mas magulong daan, pero ito rin ang nagtuturo sa kanya ng adaptability. Hindi rin pwedeng kalimutan ang edad factor. Si Kessler ay ipinanganak noong 2001, habang si Kai naman ay noong 2002. Magkasing lapit lang sila, pero kung ikukumpara ang kanilang level of development sa parehong edad, masasabi na mas advanced ang offensive polish ni Kai. Yes, hindi pa niya napatunayan sa NBA, pero ang kanyang foundation ay nandiyan na. Kung sakaling makapasok si Kai sa tamang sistema, isang team na magbibigay ng oras at tiwala tulad ng ginawa ng Utah Jazz kay Kessler, posibleng siyang maging hindi lang defensive stopper, kundi modern NBA big man na marunong magpalawak ng floor.
At kapag nangyari yan, baka nga masabing mas malupit pa siya kaysa kay Kessler in the long run. Ka-Express, ngayon naman pag-usapan natin kung paano pwedeng maging mas advantage si Kai sa NBA system at bakit may chance siyang maging better version pa ng Utah Jazz center sa future. Si Kessler ay kilala bilang elite rim protector pero limited siya sa lateral quickness. Madalas hindi siya nakakasabay kapag switch defense laban sa mas maliliit na guards. At dito pumapasok ang potential edge ni Kai. Bagamat hindi pa perfect ang kanyang footwork, pinapakita niya na kaya niyang lumabas ng konti sa perimeter at i-contest ang shooters. Kung ma-develop pa ang kanyang agility, magiging mas versatile siya kumpara kay Kessler na halos paint protector lang. Well, tulad ng nabanggit natin, halos lahat ng contest ni Kessler ay galing sa loob, lob, putback at dump-offs. Si Kai, kahit hindi pa kasing lakas sa poste, may soft shooting stroke na mula mid-range at minsan 3-point line. So imagine na lang kung magiging consistent ang kanyang shooting at masanay sa NBA spacing, automatic stretch big na siya. So ibig sabihin, kaya niyang gawin ang ginagawa ni Kessler, plus may dagdag na opensa mula sa labas. Si Kessler nagkaroon agad ng magandang role dahil rebuild mode ang Utah Jazz. Malaking bagay yon kasi binigyan siya ng tiwala at playing time. At ang tanong ngayon, makakahanap ba si Kai ng team na gagawa rin ng ganito para sa kanya? At kung makakuha siya ng sitwasyon kung saan bibigyan siya ng developmental minutes, lalo na sa defensive scheme at floor spacing, mabilis siyang aangat. Advantage ni Kai ang pagiging internationally seasoned. Sanay siya sa iba't ibang playing styles, Europe, Asia, FIBA rules, habang si Kessler ay NCAA to NBA straight. Si Kai ay dumaan sa mas maraming adaptational hurdles. Mahalaga rin ang aspeto ng mentality. Si Kai ay galing sa Pilipinas, isang bansang gustong makakita ng NBA homegrown talent. Kada laro, dala niya hindi lang pangalan kundi buong bansa. Ang pressure na ito ay pwedeng maging bigat, pero maaari ring maging gasolina para lumaban at mag-improve. Kung ikukumpara kay Kessler, na mas low pressure market ang tinanggalingan, mas malaki ang emotional drive ni Kai para magtagumpay. Well, kung susumahin, si Walker Kessler ay already proven sa NBA bilang rim protector, pero si Kai, kung mabibigyan ng tamang platform, pwedeng maging two-way unicorn center, shot blocker na may shooting at playmaking. Tandaan, sa modern NBA, hindi na sapat ang pagiging shot blocker lang. Ang mga bigs tulad ni Brook Lopez, Kristaps Porzingis at Karl Anthony Towns ay nag-evolve para makapagbigay ng spacing at offense. Nasa direksyon na rin si Kai. Kaya ka-Express, huwag tayong magulat kung sa susunod na ilang taon, marinig natin ang headline na Kai Sotto outshines Walker Kessler. Pinoy shot blocking, floor stretching giant arrives in the NBA. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.